Si Coach Tim Cone nakaranas po siya ng stress, nakaranas po siya ng problema bago pa po sumalang dito sa Asian Games. Plano po ni Coach Tim sa 5 players, nalantad rin po yan habang kalaban ng Bahrain. Scouting report, hindi rin po updated. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Matapos na napakagandang ipinakita, nagtala ang Gilas Pilipinas ng isang 89-61 na panalo laban sa Bahrain. Lahat kumamada, pero sino ang nagtala ng double digit? Sa bakbakan ay nagtala si Justin Brownlee ng 14 points, 3 assists, 10 rebounds at 3 steals. Sa loob po yan ng 13.38 minutes. Kumamada naman si Ants Kwame ng 15 points, 1 steal, 7 rebounds sa loob ng 17.10 minutes sa loob ng court. Si Calvin Optana, nagtala naman po siya ng 10 points, 3 assists, 3 rebounds sa loob ng 18.44 minutes. At ang pinakahuli, si CJ Perez, nagtala po siya ng 15 points, 2 assists, 2 rebounds sa loob ng 13.49 minutes. Actually, lahat naman sila, hindi mo pwedeng questionin na naging performance. Lumabas talaga sila at nagpakita po ng maayos kahit kapos po sila sa training, di ba? Tapos yung iba pa sa kanila, ilang araw lang po yan. Kasi pinalitan lang po nila yung na-disqualified nitong Hagok. So yung performance nila talaga versus Bahrain, iba yon. Parang ang tagal na nila magkakasama. Kudos din kay Coach Tim Cone ha. Nagamit niya po lahat ng players. Wala pong naiwan sa bench. Balikan natin ang laro ha. Nung nakalalamang na ng malaking Gilas Pilipinas, lumabas ang plano ni Coach Tim Cone sa 5 players na huling dumagdag. Ano ang naging plano ni Coach Tim? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Kung napansin mo, nung huling 6 na minuto ng laro kung saan malaki yung lamang natin, hinayaan namin maglaro yung 4 na magkakasama, di ba? Hinayaan namin sila maglaro para lang magkaroon sila ng mas mahabang oras sa pag-execute at paglalaro na magkakasama at maramdaman nila kung ano yung sinusubukan namin gawin sa opensa at sa depensa. Maganda po yung ginawa ni Coach Tim kasi inihahanda niya yung ibang players sa iba pa pong bakbakan na paparating. Ipinaparamdam din po niya kung ano yung gusto niya mangyari sa bawat laro. At sa tingin ko naman, naramdaman ng lahat yon yung gusto niyang gawin, di ba? Yun ang bentahin ng malaking lamang dito sa kalaban. Bukod sa naipapahinga mo yung players, nabibigyan pa ng chance yung iba na makagawa at maging pamilyar sa kanyang sistema. Lalo na at huli naman silang pumasok dito sa koponan, di ba? Bukod sa kanyang mga sinabi tungkol sa pagpasok ng players nung tambak ng Bahrain, may dagdag pa siyang ibinida. Ano nga ba yan? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ng SBP. Ilang araw pa lang nakakaraan, dumating sila, di ba? Kaya wala pa silang pundasyon na mayroon na natitirang 8 players. O, 7 lang pala kasi si Marcio Lassiter kasama din nila. Huli na din nung pumasok. 7 lang talaga kasi si Marcio Lassiter, pinalitan niya si RR Pugoy na mayroong problemang medikal. So, tama lang talaga na sinamantala niya yung malaking lamang ng Gilas, lalo na dun sa 3rd quarter at 4th quarter, para mabigyan ng chance yung mga huling pumasok. Kasi siya rin yung magbe-benefit doon, ang Gilas, once na makaharap na po nila ang Thailand at Jordan. Sa September 28 po yan at September 30, ayon po yun sa pagkakasunod. Gaano ba ka-importante yun at anong inaasahan niya sa 5 nabanggit? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ng SBP. Importante sa amin yun na makuha yung ekstrang oras. Meron kaming 7 players na lock-in na sa ginagawa namin. Pero yung iba, silang 5 na bagong pasok, sinusubukan palang namnamin yun. At sila yung mga players na magdedesisyon kung gaano kalayo ang mararating namin kasi kailangan namin ng lalim sa ganitong tournament. Alam niyo, tingin ko sa sinasabi ni Coach Tim, sinusubukan niya talaga yung mga players niya kung hanggang saan ang kaya nilang ibigay. Of course, alam naman natin na lahat naman sila may kakayahan. Pero para sa akin, hamon yung ginagawa niya, Challenge sa players, sabi nga nila. At base rin sa ipinakitang laro ng Gilas, tumugon po ang mga players sa hamon na yon ni Coach Tim Cone. Kumusta naman ang scouting report ng Gilas sa Bahrain bago pa magsimula ang bakbakan? Ito po ang sinabi ng SBP. Bilang dominanting nagsisimula ang Gilas sa second half, sinabi ni Coach Tim Cone na ang kanilang scouting report ng Bahrain ay hindi updated material, kaya kinailangan ng Nationals na gumawa ng mga critical na pagsasaayos sa laro, lalo na sa second quarter. Ibig sabihin, pinaspasan po nila. Maganda yung ginawa nila doon sa second quarter. Kasi kung matatandaan nyo, dito na sila kumamada ng gusto Dito sa quarter na to nila iniwan yung Bahrain. Nung first quarter, lamang lang ng 4 ang Gilas, di ba? 22-18. Pero nung matapos ang second quarter, biglang lumobo, 33-51 na kagad. So yun ang sinasabi ni Coach Tim Cone na isinaayos nila kasi hindi updated ang kanilang scouting report na nakuha sa Bahrain. Pinaspasan po nila. Matapos ang matagumpay na simula versus Bahrain, haharapin nila ang Thailand. Ano masasabi ni Coach Tim Cone dito? Ito po ang sinabi ni Julius Manicad sa Daily Tribune.
mabilis na isinantabi kaagad ni Coach Tim Cone ang panalo sa Bahrain. Idiniin kasi niya na kailangan paghandaan si Tyler Lamb at mga kasama niyang Thailander na magiging kabakbakan ng Gilas ngayong Huwebes. So yun po ang sinabi sa report ni Julius Manicad. Pero ano nga ba ang saktong sinabi ni Coach Tim Cone tungkol dito sa Thailand? Ito po sinabi niya sa report ni Julius Manicad ng Daily Tribune. Hindi namin nakalaro ang Thailand sa Southeast Asian Games. Pero nakita natin sila sa SEA Games. Pero hindi rin natin sila nakalaban. Na-knockout kasi sila ng Cambodia. Yun na nga po yun eh. Hindi nila nakaharap ang Thailand sa SEA Games kung saan tayo kumuha ng gold. Pero isa lang po sigurado dyan, pinaghandaan din nila yan na pinangungunahan po ni Tyler Lamb. Kung tutusin, malaki rin ang hinahabol ng Thailand kasi tinalo sila ng Jordan sa score na 97-63. Kaya hinala natin na magiging mabangis sila sa susunod nilang haharapin. At ito na nga po yung Gilas. Yan ang mga pahayag ni Coach Tim Cone sa ginawang interview ng media matapos po yung laro. At matapos yung laro, o matapos ang bakbakan, nahingan din po ng pahayag si Kevin Alas kung saan sinabi niya na na-stress si Coach Tim Cone. Bakit siya na-stress? Ano yung dahilan? Ito po sinabi ni Kevin Alas sa report ni Martin Del Bulima ng One Sports. Up to the last minute, nasa-stress si Coach Tim Cone sa airport. Yung accreditation namin, dumating 20 to 30 minutes before the flight. So, muntik kaming hindi makasakay. Grabe yung last minute ha. Parang pinadaan talaga ng hagok sa butas ng karayom ang ilang players ng Gilas at maging si Coach Tim Cone. Hindi ka ba naman masa-stress? Hindi ka ba naman maiinis? Hindi ka ba kakabahan? Hindi ka ba magkakaproblema? Kung habang aalis kayo, hindi mo alam kung pwede ang kasama mong players, di ba? To be fair naman din sa hagok, hindi lang naman Gilas ang inaasikaso nila. Kaya siguro, ganun yung naging resulta, ganun yung mga nangyari. Ano naman yung masasabi ni Kevin Alas sa karanasan kasama si Coach Tim Cone? Ito pong sinabi ni Kevin Alas sa report ni Martin Del Bulima ng One Sports. Really grateful na nandito kami ngayon. Every time na naglalaro ako sa national team, napakalaking honor kasi blessing na nandito tayo. God put me here for a reason. Kaya napaka-grateful ko sa Panginoon na nandito ako. Grabing experience playing under Coach Tim. Marami akong natututunan and I'm sure makakatulong sa karir ko to. The knowledge na tinuturo niyo sa practice, kahit 1 week pa lang, ibang klase. Iba talagang karanasan na napulot at patuloy na mapupulot pa ni Kevin Alas at lahat ng Gilas players kasama si Coach Tim Cone. Hopefully magandang susunod nilang laban sa Thailand na alam natin na gutom din sa panalo. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin niya sa baba. Maraming salamat.